Pagdating sa basketball shoes, ito na talaga yung pinaka sa pinaka netizens. Hindi na kailangan ng intro netong shoes na to. Kita nyo naman ang pagbabalik ng The Black Mamba in a form of Kobe 8 Protro Halo. Silipin natin siya agad-agad. Wala nang masyadong maraming pasikot-sikot. Wow! Ayan no, napakaganda niya. It's in all white edition. Pag tinignan nyo siya dito sa box, nakalagay ay white, di ba? So, triple white. White or white. Yun yung nakalagay. So, this is actually a special edition in celebration sa birthday ni Kobe last August 23. At magkakaroon na daw sila ng series neto from then on. Kada birthday ni Kobe, magre-release na sila ng Halo version. So, kaya siya Halo at all white ay may significance siya dahil alam naman natin na si Kobe ay wala na. So, yung wife niya na si Vanessa ay naglaan ng konting tribute para makapag-celebrate tayo ng birthday ni Kobe at napakaganda. So inaabangan ko kasi pagkakaintindi ko yung mga susunod na year, yung iba't ibang Kobe, lalagyan nila ng Halo na version. For some, this might look very simple pero mas makikita mo yung silhouette ng shoes sa kulay white na variant na ito. This is actually an upgrade from the last 2012 na Kobe 8 na nirelease before. Nag-upgrade na sila ng konting Nike technology para mas ma-enhance yung performance ng shoes na to. But not too much na mawawala na yung essence sa pagiging Kobe niya. Andun pa rin yung pagiging Kobe niya, but in-enhance lang talaga. Mabibili niyo ito ngayon sa SRP. Kung SRP price, which is actually for raffle lang ito, hindi siya mabibili talaga ng SRP. Makikita niyo naman yung transaction ko last time. Nakuha ko na siya, nabili ko na siya sa na din. Pero kung mabibili niyo ng SRP, nasa around more or less 9,000 lang to. Pero dahil nasa reseller's price na nga siya, and I know natataas pa yung value nito in the future, lalo na kapag nagkaroon ng collections ng all Halo na Kobe's, tataas pa to. So more than double yung bili ko dito sa Kobe na ito, no? Sa SRP. And I know, mas tataas pa to. Thinking na magkakaroon ng series, syempre, kukolektahin yan ng mga collectors. Nakapanginayang lang talagang hawakan. Kaya dapat malinis ang kamay mo or naka-gloves ka. Wala pa akong gloves na pang shoes eh. Isa rin sa mga napansin ko na this is embroidered na ito, yung pinaka-swoosh niya. Before kasi parang part lang siya ng paint. But this time around, mas premium na yung feels niya. Tsaka they really pay attention to details. Meron nga ako nakikita dito na parang mga pine trees dito. Pero yung pala ay yung mga Mamba logo. Ayan o, yung mga Kobe logo. Naka-wrap around sa buong outsole niya. Sa midsole naman, gumamit na sila ngayon ng Nike React. Before kasi ay naka-lunar lawn midsole lang ang Kobe 8. Sa tongue part naman niya, pansin na pansin yung better padding. And of course, yung logo. And of course, iba na rin yung pinaka Mamba logo on the tongue part. Wala na siya yung parang may background pa na stitches. This time around, ay doon na siya naka-embroid, which makes it more premium looking. And also, isa sa mga napansin ko ay yung kanyang thicker rubber sa material niya. Pagdating naman sa outsole, in-update nila yung pinaka-herringbone. Parang dati ay inward, ngayon ay outward na yung pattern. Mas magbibigay sa atin to ng mas magandang traction because of this embroidery and pattern. Ito, pag tinitigan nyo siya sa loob, yung kanyang pattern dito sa loob parang may arrow shape pa. So they really pay attention to details. And of course, pansin na pansin yung carbon material dito sa gitna. Pagdating naman sa upper, pansin na pansin din yung engineered mesh nila na mas thicker and supportive this time around. Though on the toe part, mapapansin natin ay medyo matigas na siya dito. Sa back part naman, it feels more sturdy, more stiff and texture. At dito nyo rin makikita yung signature ni Kobe. Ayan no, napakaganda diba? Pati dito sa part na to, nandito yung Mamba logo. At syempre dahil low cut ito ay pwede din tong gamitin pang off-court. So dual purpose, ika nga nung mga nagko-comment sa akin, pwede mo siyang ipamporma at pwede mo rin siyang ipanglaro. Pero dahil special nga itong edition na to, pinag-iisipan ko pa kung ipanglalaro ko siya or I'll just keep it as a collection para dun sa mga dadating pa na Halo edition in the future. Makompleto natin siya. And para naman sa mga nagtitry mag-invest sa sapatos, I think this one, sa palagay ko lang, sa opinion ko, will increase in value. Let's say 3 years, 5 years from now, kasi increase pa yung value na to, especially kung magkaroon nga ng lineups ng Halo collection. Pero parte na rin to ng lineup before ng 2014 na Prelude Pack and of course ng 2016 part din siya ng collection of Fade to Black collection noong 2016. And of course, 47,000 pairs lang ang nirelease nila neto ngayon. So dito sa Pilipinas, of course, ilan lang din yung mabibili nyo neto. Marami-rami pa. Ngayon nakakalabas lang. Madami pa kayong mabibili kasi I think it's just 1 week pagkalabas neto. So this is a local release tong nabili ko. So marami pa rin kayong mabibilihan. So if you're trying to invest on shoes,
shoes or nagko-collect kayo, you probably might wanna go with this one. And to think na kababalik nga lang din ni Kobe at ito yung unang-una niyang inihandog sa atin, may value na din talaga to. But for some, of course, this might look too simple or masyadong simple dahil all white lang at maybe they're expecting na mas madaming color variant. So abang-abang lang tayo kasi hindi pa naman ito yung huli, no? Una pa lang ito sa pagbabalik ng Kobe series. So this is the Kobe 8. Sobrang ganda talaga na outsole nyo. May carbon fiber. Ito yung pinaka nag-stand out sa akin for me. At kung sa gaan at gaan lang, ito yung isa sa mga pinaka-magaan na sapatos na mabibili ninyo. Okay, timbangin natin. This one actually fits true to size, by the way. So timbangin natin. Ang size nito is size 8. It weighs only 324.2 grams. Ganun lang siya kagaan. Mas magaan pa siya even dito sa Lebron Next Gen. Mas maliit pa size nito, 7.5. Pero still, mas magaan pa rin to. Itong Lebron Next Gen ay merong 359.2 grams. At si Kobe Protro 8 naman ay merong 324.2 grams. To think na half size bigger pa yan. And ayon din sa ibang reviews na napanood ko, this is actually the best guard shoes. So yan, if you have some spare money to invest on a Kobe 8 Protro Halo Edition shoes, ay pwede nyo itong idagdag sa inaayon ninyong bilhin for this year. This one is actually a big release from Nike at hindi ko siya nakita nung pumunta ako sa mga kilalang shop ng sapatos. Last time nagpunta tayo sa BGC, hindi ko siya nakita doon. And mainly the purpose is pinaparaffle nga lang siya kaya nagkakaroon na lang ng mga resellers na nagbebenta nito. At the same time, if you're going to display this sa store, talagang pagkakaguluhan. I'm just lucky na isa ako sa mga nakakuha ng pares nito. But marami pa rin naman kayong mabibili pa as of now dahil napakaaga pa. Marami pa kayo mabibili dyan, mga resellers. Yun nga lang, expect na yung price point niya ay hindi yung SRP talaga na nasa na around 9,000. So expect nasa around 20,000 pataas yung pwede ninyong mabili na ganito. So this is a treasure na I will just let sit here at bumili naman ako ng ibang pang-basketball na sapatos na pwede natin magamit. Kung speaking of magagaan na sapatos, yan yung i-review natin next time around. So stay tuned lang. Kayo netizens, anong masasabi nyo dito sa Kobe Protro 8 na Halo? Nagustuhan nyo ba siya? Comment nyo naman sa ibaba. Gusto nyo na ba ng pares neto? Or you're aiming na magkaroon din neto? Comment nyo naman sa ibaba. At ano pang ibang mga sapatos na may recommend nyo na ma-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, sneakers, shoes review, lahat yan para dito sa second page and second channel natin. All about shoes naman tayo dito. No? So, kung sinuportan nyo dun sa motor, this time around ay para naman sa sapatos tong second page natin. Okay? See you in the next vlog. Bye!